Amen and amen. Ayan, sige po, kung meron po tayong mga Bible, importante po na may Bible po kayo ngayong hapong ito kasi hindi ko po lahat ipinasulat kay Pastor Jim sa PowerPoint, kaya importante po na meron tayong daladalang Biblia, whether it is printed or nasa inyong mga cellphone. Ayan, so salamat sa Panginoon dahil naatangan ako. Itong message na to, natutunan ko lang din po ito. Na-share ko na po ito sa Bagong Silang kasi patungkol po ito sa mga kananayan. Pero kahit naman tayo ay hindi nanay, tatay ka man, o young people ka pa lang, o bata ka pa, itong mensaheng ito ay para sa ating lahat. Okay? So dahil parang sa nanay nga po ito nakatema, kaya hayaan nyo po na i-intro ko lang itong ganitong kataga kung kayo po ay nasabi nyo na rin po ba ito sa mga kasama nyo sa bahay. Okay? Nasabi nyo na po ba ito na kung wala ako, di ba? Minsan ganito po yung mga linyahan ng nanay, kung wala talaga ako dito sa bahay, ano na mangyayari sa inyo? Yan, narinig nyo na po ba yan, mga linyahan ng nanay? Walang kakain kung hindi ako magluluto. Di ba? Walang kumikilos kung hindi ako kikilos. Anong mangyayari sa bahay na to kung wala ako? So, tingnan mo nga yung nanay na katabi mo. Linyahan mo ba yan? Di po ba? So, madalas po yan naririnig natin sa loob ng bahay. Pero hindi naman po yun pagrereklamo, ano po? Kasi ang mga nanay, kahit nagsasalita po yan, mapagmahal pa rin po yan. Amen? Kahit nagsasalita po yan, gumagawa pa rin yan. At syempre, nandoon talaga yung kanyang pagmamalasakit sa loob ng kanyang tahanan. Kaya kapag minsan, di ba, yan yung mga linyahan nila, kapag walang kikilos, kapag wala siya, parang wala bang mangyayari sa loob ng bahay. Kaya ang title po natin ngayong hapong ito is Until I Arise. Mula po yan sa Judges chapter 4 and chapter 5. Dalawang chapter po ito. Kaya dapat po ay gising na gising po tayo. So inurasan ko po 3:58 na po ng hapon no nakatungtong ako dito. So expect po natin dahil dalawang chapter po ito, mga 6 pa po tayo matatapos. Okay lang po ba yun sa inyo? Ayun, grabe, talagang treasuring Jesus talaga, oh. Ayan, so nasabi ko na kanina, hindi lang po ito para sa mga nanay, kundi sabihin natin ang mensaheng ito ay para rin sa'yo. Sige, sabihin po natin sa katabi mo. Yan. At para rin po ito sa akin. So para sa ating lahat ang mensaheng ito. So hindi lang pang kababaihan, hindi lang pang kananayan, kundi kung tatay ka, kabataan ka, o children ka pa lang, para sa ating lahat ang mensaheng ito. Kasi alam niyo po, napakarami pong dapat gawin. So lalo't na alam naman po natin na nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Pero sabi nga, hindi pa man natin maabutan sa buhay na to, sa panahon natin, pero tinitiyak ko po na napakaikli lang po ng buhay para tayo po ay maging relax o maging laging nabubuhay na lang tayo sa ating mga comfort zone. Kaya sabi nga, we need to prepare, we need to arise as the people of God. Kaya basahin lang po natin itong Judges chapter 4. Dito muna tayo sa 4, verse 4 hanggang verse 9. Sige po, buklatin po natin ang ating mga Bible. So hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo. Sabi dito, noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam, na taga Kades, mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, pinag-uutos sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog, Kison, ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Habin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Sumagot si Barak, papupunta ko ako kung kasama ka. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. So sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. So, bigyan lang po natin ng konting background itong si Deborah.
So si Deborah po, she was the first woman leader na minention po sa Bible. Siya po yung siya po yung female judge, okay? Sa po siyang hukom. At siya po ay tinawag ng Diyos, siya po ay inanoint ng Panginoon. Meron po siyang wisdom, meron po siyang gift sa counseling. Kaya naman yung mga Israelita po ay lumalapit sa kanya, pumupunta sa kanya para magpa-counsel. So si Deborah po ay God's anointed to prophesy at yung Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Kaya naman lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay yung wisdom and counsel na nagmumula sa ating Panginoon. So ito naman pong si Barak naman po ay isang male leader. So isa po siyang lalaki at medyo duwag. So makikita natin dyan, si Barak po ay duwag. Okay, hindi po siya makalakad nang walang kasama. Meron po ba kayong kilala na duwag? Na hindi po, kanina lang nakita ko yung tatlo, si Grace, si Mikay, tapos si Isa. Hindi sila makapag-decide kung saan sila uupo. Sabi ko, sige mauna ka, susunod kami sa'yo. Tapos, kapag walang naunang humakbang, ayaw nila lahat magsipuntahan. Di ba, meron po tayong mga ugaling ganyan, o meron tayong mga kilalang tao na hindi, ay ayoko sumama sa camp kung hindi ka sasama. Ay ayokong pumunta, pumila kung hindi mo ako sasamahan. So si Barak po, male leader siya, pero medyo duwag. Sabihin nga natin sa katabi natin, huwag kang duwag. Okay? So, sabi niya ganun kay Deborah, sige, susunod ako kung sasamahan mo ako. So, dito po, nakita natin yan sa Judges chapter 4. Talon po tayo sa verse 14. So, medyo English na po yung nakasulat dito. Sabi ganun sa verse 14, "Now, get up and go. This is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has the Lord not gone ahead of you?" So, si Deborah po ang nagsabi sa kanya na, Barak, lusob na, kasi pagtatagumpayin ka ni Yahweh. Diba? Kasi una pa lang po, ipinropisay na sa kanya na, Barak, kumuha ka ng mga kasama mo. Okay, magdala ka ng mga sundalo at pagtatagumpayin ka ng Diyos, pagpapalanunin kanya kayo sa labang ito. So, napakaganda po, no? Kaya sabi ni Deborah, sige na, lusob na kayo, eto na yung time na kung saan pagpapalanunin kayo ng Panginoon. Okay? So, ayan po, meron pa pong isang verse dito na gusto kong basahin, napakaganda po, mula sa Exodus chapter 13 verse 21, na ang sabi po doon, ayan, sabi ganun sa Exodus, nandyan po ba? Okay, sabi ganun dyan. Basahin nyo nga po ng malakas. Mukhang tulog na sila. Yun. Praise God. Kaya nyo yan. Amen. Okay, na-gets po ba natin? Diba? Sabi dyan, ang galing po, no? Kung nabasa po natin yung Exodus chapter 13 verse 21, ang galing po. Okay, kung atin pong i-imaginein yung pagsama at proteksyon ng Diyos umaga at gabi. Diba? Sinasamahan niya ang mga Israelita. Sabi dyan, sa binasa natin, pillars of cloud, di ba? And pillars of fire naman po sa gabi. So nakikita nila, itong mga Israelita, na habang sila po ay nasa journey, sa kanila pong paglalakbay, nakikita po nila yung pagsama talaga ng Panginoon. Pillars of cloud by day and pillars of fire by night. Kaya naranasan nila yon, kaya ganun na lang po sila ka-encourage sa kanilang pagpapatuloy sa paglalakbay. No? So napagtagumpayan na po kasi ng Diyos ang lahat ng bagay. Kumbaga sinasabi po dyan na ipinanalo na tayo ng ating Panginoon. Kumbaga anumang laban na pinagdadaanan natin sa buhay, anumang hamon sa buhay, ay na-overcome na po ng ating Panginoon. Whether it is financial problem, di po ba? Ito yung kanina lang na narinig natin, talagang tagumpay na tagumpay, cancer-free. Di po ba si Kuya Arlie? Grabe pong himala at miracle ito ng Panginoon. Siguro sabi ko nga kung ako yon, nasasabihin ng doktor yung ganong may mapangit o hindi magandang balita, grabe po parang siguro hihimatayin na tayo kaagad. No, sa balita pa lang, how much more yung ilang buwan, ilang panahon ng journey, plus financially challenged pa, di po ba? Pero sabi nga ganon, sa paglalakbay natin,
sa journey ito dahil ibinigay na natin ang buhay natin kay Jesus. Siya yung ating direktor, siya yung tagapanguna ng ating pong buhay. Napakaganda po, napagtagumpayan na po ng Diyos ang lahat ng bagay. So kahit something very personal pa na parang ikaw lang yung nakakaalam ng problema na yan, parang marital problem, di po ba? Kahit anong problema pa yan, na ipanalo na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasi even death sabi nga kahit kamatayan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Kaya walang anumang problema na pinagdadaanan tayo sa kasalukuyan ang hindi kayang-kaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan lang po talaga nating manampalataya na powerful ang ating Diyos. Kailangan lang po talaga nating magtiwala kung sino talaga ang may control ng lahat ng bagay. Si Jesus, He is the Alpha, He is the Omega, He is the beginning and the end. Plus, sabi nga, siya po yung nagpaplano ng atin pong buhay. He prepares the victory. He prepares a victory ahead. So kaya anumang battle yan, kapatid, panalo ka na kaagad dahil kay Jesus. Amen? Amen. So sabi pang ganun sa Exodus chapter 13 verse 22, again, sabi dyan, that neither the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people. So nilagyan ko po ng guhit dito sa aking outline na yung pagsama ng Panginoon, yung presensya ng Diyos did not depart. So hindi tayo kailanman iniwan ng ating Panginoon. So sabi ko nga, that pillar, ang ibig sabihin po niyan ay God's presence. So God Himself never left them. The pillar never left its place. So naniniwala po ba tayo na kasama natin ang Diyos? Sino po naniniwala na kasama niya ang Diyos? Lalo na po yung may mga interview bukas. Ilagay natin sa puso natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So gusto ko lamang po mag-testify. Nangyari po ito nung nakaraan kasi syempre, pag may motor po tayo, kailangan pinaparehistro po natin. Tama po ba? So papunta po ako para magparehistro ng motor. Pero bago po ako pumunta doon sa rehistrohan ng motor, hinatid ko po muna si Pastor Jim. Tapos nung nasa daan na po kami, bigla pong nangyari, syempre kapag nagdadrive ka, susunod-sunod ka, di po ba? Susunod-sunod tayo. So, nangyari po, bigla na lang pong huminto, nagkaroon ng matinding traffic. So, ang tendency, kailangan huminto. Kasi hindi naman po ako kamote rider. Hindi po ako mahilig sumingit-singit, di ba? Kuya Denzel, no? Hindi tayo gano'n, hindi tayo mahilig sumingit-singit. So, nagantay ako dun sa turn ko na huminto kasi yung L3. So huminto din ako, kaya lang ang nangyari, nandun po ako sa blind spot. Okay, hindi ako nandito sa may medyo side mirror niya, o parehong side mirror. So nasa blind spot ako, nakagitna ako, wala akong choice kasi meron din pong paganyan. Okay, may paganyan din po na sasakyan, meron din po nakatutok sa likuran namin. Tapos, itong pong nakasakay ng L3, pero hindi po yung kala brother, Pahuyo. Okay? Bigla na lang po umaatras. Naku po talaga umaatras siya. Nakatutok po yung bumper ng motor ko. Sabi ko, la. Sabi ko gano'n, parang hindi ko na yung gagawin ko. Hindi naman niya ako maririnig at di niya rin ako nakikita. Tapos buti na lang yung mga tao sa paligid, hoy, ginagano nila yung driver ng L3. Naku, sabi ko, paano ba to? Akala ko narinig niya na kasi huminto siya. Tapos pumapangalawa pa po, umaatras talaga siya, konting-konti na lang, pwede na po talagang madurog yung bumper at may mangyaring hindi maganda sa amin, doon sa lugar na yon. Pero sabi ng mga tricycle driver, binusinahan. Hoy, ginagano, pinapagalitan siya. Kung ano na sinasabi, sabi ko, salamat na lang, meron kaming tagapagtanggol. Tapos nag-explain pa yung L3, pero wala siyang gawa dahil lahat ng mga tao sa paligid. Sabi, huwag ka nga atras, alam mo na nga na ganyan, traffic, ganyan, umaatras ka. Kasi kapag po traffic, bawal umatras. Okay? Bawal po umatras kasi maraming maatrasan. So, nung paglampas na po namin, grabe yung kaba ko. Kasi first time ko talagang na-experience yung ganon. Tapos, pagbaba na po ni Pastor Jim, dumiretso na po ako sa LTO o papunta na ako para magparehistro. Doon lang talaga tumulo yung luha ko. Sabi ko, Lord, salamat talaga dahil iningatan mo po kami at hindi nadurog yung bumper ng motor ko. So, alam niyo po, na-realize ko, hindi ako naiyak kung madurog yung masaktan kami. Na-realize ko, mahal po magpagawa ng motor. Magpaparehistro pa po ako. Di mo ba? So, minsan tayo mga nanay,
strong tayo sa mga problems, pero minsan pagdating sa budgetan, dyan tayo umiiyak eh. Tama po ba? No, ayan. Andiyan ba mga nanay? Ayan. Pero sabi ko nga, no, kidding aside, sabi ko, Lord, salamat, kasi buti na lang, hinipon ng Panginoon yung mga tao sa palibot para pahintuin yung L3 kasi kung meron din tayong mga nakasalubong o nakasalamuhan na walang pakialam, kasi may mga ganun pong tao sa palibot natin, di ba? Mabangga ka, may mangyari sa iyong masama, wala silang pakialam. Pero sabi ko nga, Lord, thank you dahil itong mga tricycle, mga tao, ginamit mo para mapahinto at hindi kami masaktan o maanuman. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa palagi mong pag-iingat sa amin. Lalo-lalo na po sa mga nagdadrive, araw-araw, nasa biyahe, talagang yung pillars of cloud, di ba? Yung pillars by fire, yung presensya ng Panginoon, yung protection ng Panginoon ay palaging sumama sa atin. So tandaan po natin na God's presence is always with us. Parang katulad po sa mga Israelita. God's presence was always with them. So even though minsan akala mo lang iniiwan ka ng Diyos, minsan akala mo lang hindi ka sinasamahan ng Panginoon, pero kapatid, feeling mo lang yon. Hello? Pero ang totoo, palagi niya tayong sinasamahan. Kahit na natatakot tayo, kahit minsan nadi-discourage tayo, minsan marami tayong mga alalahanin sa buhay, just know that the Lord is with you every step of the way. The Lord is an ever-present God, our help in times of trouble. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. And meron pa pong isang beautiful promise ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. Sabi doon, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. So do not fear or be dismayed. So just know that if the Lord is calling you to do something, if the Lord is leading you to do something, He who has called you is faithful. Wow, grabe, di ba? So alam niyo po, si Deborah po, pinapalakas niya po yung loob ni Barak. Kasi as a prophetess, sabi nga, Deborah declared in faith the word from the Lord that the Lord had given her. So dahil sa anointing, dahil sa counsel, sa wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon, ginagamit ni Deborah yon to encourage Barak and even yung mga Israelita. Sabi nga nun, dineclare niya po yon, that the Lord would give the enemy into her hand. Sabi niya, Barak, sabi ng Panginoon, ito ang gawin mo. Pagtatagumpayin ka niya, ibibigay niya sa iyo ang iyong mga kaaway. Okay, that day, the Lord would give the enemy into your hands. Kaya magpakatatag ka, magpakalakas ka. So alam niyo po, napakalaking tulong na meron tayong encourager. Tama po ba? Napakalaking tulong po nun. Sabi ni Kuya Arlie, alam nyo, sabi niya sa mga batang to, ngitihin nyo pa lang, na-encourage na ako. So ngitian nga po natin yung katabi natin. Di ba? Ayan. So ngiti pa lang po natin, presensya pa lang po natin, nakaka-encourage na po talaga. At sabi nga kasi, madalas, naduduwag po tayo. Di ba? Kaya ang sarap po kung merong nanay, okay, na nagpapalakas ng loob mo. Kasi alam niyo po, mga nanay, wala pong mga nanay o walang nanay na magsasabing pangit ang anak niya. Hello? Meron ba? Aba, grabe yan. Ilalaban natin yan. Di ba? Walang nanay na magsasabi na pangit ang kanyang anak. Meron ba? Wala. Tama? Lahat ng nanay, ang anak kong pinakagwapo sa buong mundo. Ayan, di ba? Laging, ikaw ang pinakamaganda para sa aking mga mata. Pinakamatalino ka talaga. Ikaw talaga. Yan. So lahat ng nanay, malaki ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Sila ang, sabi nga, yung parang talagang, audience talaga natin. Nag-i-encourage talaga sa atin. Kaya sabi nga nun, si Deborah ganun siya. Encourager siya talaga. Kaya nangyari, di ba na-encourage ng gusto si Barak? Kaya pinangunahan niya mga sundalo para habulin at talunin yung mga Canaanites. Okay? So dito po si Barak, sabi nga, nabasa natin dyan, mababasa natin, Barak chased his enemy, okay, si Sisera po, all the way. Diba? Talagang kahit ang layo po ni Sisera, kumbaga si Barak, kasama ng kanyang buong team, talagang buong lakas, buong tapang, hinabol nila ang kalaban. So this really is a change from cowardice to boldness. No, mula sa pagiging duwag, okay, to boldness.
and going right into the enemy's camp, Sisera. So si Sisera po kasi, siya yung commander. Okay? At nung nalaman nila Sisera na hinahabol na sila ng team ni Barak, sobra po silang natakot, nagtatakbo po sila at hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Pagod na sila dahil takot na takot po sila dahil hinahabol po sila nila Barak at ng team nila. Kaya sa sobrang pagod niya po, okay, pumasok po si Sisera sa tent ni Jael. Okay? Ito pong si Jael, kakampi po nila to eh. Okay? Nila Sisera. Ibig sabihin, si Jael at si Sisera, pareho po yung kalaban ng mga Israelita. So, sa sobrang pagod na po nila Sisera, siya po, nung pumasok siya sa tent ni Jael. Tapos, si Jael po, sabi nga, hiningan niya ng tubig. Sabi niya, pagod na ako. So, nire-rephrase ko na lang po, kinukwento ko na lang po sa inyo. Pwede bang painumin mo ako ng tubig? So, sabi ni Sisera kay Jael. Sabi niya, sige, pumasok ka dito sa tent. O, tapos, kumuha po si Jael ng isang espesyal na inumin, sa isang espesyal na lalagyan, gatas ang pinainom niya. So, syempre, sa katatakbo, sa sobrang pagod, painumin mo ng gatas, ano po mangyayari? Tulog, di po ba? So nakatulog po itong si Sisera. Tapos hanggang sa kanya pong pagtulog, okay, mababasa po natin yan sa chapter 4 verse 21. Ang ginawa po nitong ni Jael, alam niyo po, napaka-brutal napaka-violente ng kanyang ginawa. Kumuha po siya ng tulos at sinaksak niya po sa bungo si Sisera. Grabe, no? SPG. Tutututut. Sa mga bata. Pero kung binasa po natin yan, ganun po yung ginawa. Habang nakatulog si Sisera, sinaksak po siya sa ulo nung tent peg, nung pangtulos sa tent ni Jael. So, namatay si Sisera. Kasi sinabi na po yun ahead of time. Diba? Nabasa natin dyan sa chapter 4. Sabi niya, Barak, lusubin mo yung mga kaaway. Pero dahil naduwag ka, hindi ko ibibigay sa kamay mo. Kumbaga, babae ang papatay kay Sisera. Nabasa po natin yan kanina. Okay? So, ayan po. Si Sisera, namatay siya habang natutulog. Okay? At yun nga po, dahil kay Jael. Okay? At dito natin makikita na hindi po malilimitahan ang paggamit ng Diyos sa sitwasyon upang iligtas ang kanyang bayan sa kamay ng kaaway. And God actually chose someone who was seen to be an alliance with the enemy, and the God used her so we can see that God is the one who saves His people by any means. Ibig sabihin po, kayang gamitin ng Diyos ang lahat para mangyari yung pinaka-purpose niya. Kahit kaaway, di po ba? Nakita natin, ginamit ng Diyos para lang ma-save yung kanyang mga bayan, para lang mangyari yung kanyang plano. So nakikita natin dito, sovereign si Lord. Siya ang pumipili ng mga taong gusto niyang gamitin para ipamalas ang kanyang kapangyarihan at pagtatagumpay. So kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay. God chose to use Deborah, si Barak, and Jael to bring about victory over the enemy. So yan po yung first lesson na pwede nating makita, okay, from this passage, that we need to be people. Yan po yung first lesson. Nandyan po yan. We need to be people that arise and see God's mighty hand at work. Okay? So, yun po ang kailangan nating makita, na gumagawa ang Diyos. Naniniwala po ba tayo na gumagawa ang Panginoon? Amen? Palagi po siyang gumagawa at mangyayari ang kanyang kalooban. Okay? Kahit sino, anumang sitwasyon, anumang panahon, ay kayang gamitin ng Panginoon para mangyari ang kanyang purpose. So that's the first lesson. Okay, throughout the history, mababasa po natin na sa Bible, God desires to bring His purposes on earth throughout men and women who are obedient to His voice. Kaya, nagsasalita ang Panginoon kung sino po yung willing makinig, kung sino po yung available, kung sino po yung masunurin, naririnig ang salita ng Diyos, gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Diba? Naghahanap po ang Diyos ng mga taong masunurin at available. Hello? Hello? Amen? God chooses to use us. Sabi nga, kahit weak tayo, makasalanan tayong mga tao, okay, despite of that, pero God desires His people to arise. Gusto ng Panginoon na talagang bumangon po tayo
at magamit ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Di ba, kilala po natin nung itong si Moses, di ba, tinawag siya ng Panginoon. Duwag din po si Moses eh. Hindi nga rin po siya marunong magsalita, di ba? Pero sabi nga, ginamit niya itong tao na to, si Moses, para mapalaya ang Israelita doon sa pang-aalipin ng mga Egyptians. And even si Jonah, pinadala niya po sa Nineveh para pahayagan, bigyan ng mensahe na magrepent sila sa Panginoon. So God desired to see all men saved and sent His one and only Son, Jesus Christ, but He chose a young Jewish girl, di ba, si Mary, to be the one to give birth to the Savior of the world, so we can see that God intervenes throughout history. So gumagawa po ang Panginoon. Sabihin nga natin sa katabi natin, may ginagawa ang Diyos. Amen? May ginagawa po ang Panginoon. So tumatawag ang Diyos ng mga taong gagamitin niya para maligtas ang mga tao. Okay, so balikan po natin yung story po ni Deborah at saka po ni Barak. Okay, so after the battle, nakita po natin, mababasa natin dito sa chapter 5, sinulat po ito ni Deborah. They sing a song, okay, of victory, and it's a beautiful song called the Song of Deborah. And if you can go and read on your own time, maganda po, basahin po natin itong chapter 5, yung victory, okay? Yung paano sila sinamahan ng Panginoon. But, dito po sa Judges chapter 5, verse 1 to 7, okay, even the whole song, it's such a beautiful song, napakaganda po talaga nito, which claims God's victory and tells the story of how they won victory with the Lord's grace and help. But, one phrase, okay, isang phrase po dito, ang bibigyan po natin ng pansin o the end, ito po yung verse 7. Sa English version po, sabi doon, and this phrase was until I, Deborah, arose. So sabihin nga po natin ng malakas, until I arise. Mga kapatid, magsalita po kayo, kaya labanan po natin yung kalaban ng antok. Sabihin po natin, until I arise. Yan, okay? So, kinakailangan kapag inaantok po kayo, tayo kayo. Okay? Para malabanan po natin yung kaaway ng antok. Okay? So, dyan po tayo tututok sa verse 7 na until I, Deborah, arose. So, there's a different versions of it, but in the New King James Version or sa NIV, meron pong sinasabi dyan na village life cease. Okay? Cease, di ba kapag may giyera, ceasefire. Ano pong ibig sabihin? Di ba, Tita Owen, sa mga gera-gera, di ba? Ceasefire. Ibig sabihin, tigil ang labanan, ang putukan. Tama po? So, sabi dyan, sa verse 7, sa ibang version, NIV, King James Version, na village life cease. Ibig sabihin, yung buhay daw sa village, huminto na. Stagnant na. As in, sabi nga, as is na lang, wala ng growth, no movement. Okay, sabi dyan, basahin ko po, no? It ceased in Israel until I, Deborah, arose as a mother in Israel. So in the New Living Translations, there also another version that says, there were few people left in the village of Israel until Deborah arose as a mother in Israel. So sabi pang gano'n, so until I arose, village life ceased until I, Deborah, arose. So binibigyan ko po dito ng DN ay yung huminto na. Hello? Yung parang as is na lang. Yung no movement na. Ganun na lang. Okay? There was no life, no flow happening in the nation of Israel under the oppression of the enemy until one woman who understood her calling or destiny arise. Hello? Hello? Nakukuha po ba natin? Sabi nga, her calling was willing to rise up to the challenge of leadership. Village life ceased until I, Deborah, arose. So, alam niyo po, bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo may purpose sa buhay? Sino po naniniwala na may purpose siya kaya siya buhay? Yes. Amen? Kaya po tayo may hininga pa, kaya po tayo buhay pa, kasi meron po tayong purpose. At bawat isa po sa atin ay merong mandato na nilalagay sa ating balikat. Okay? For each of us, our mandate in life, our responsibility and calling is different. So iba-iba po tayo ng calling. Meron pong mandato sa atin dito, i-lead ang kanyang buong pamilya. Meron pong ganon.
Meron naman po ang mandato sa kanya ng Diyos, mag-lead ng small group. Kasi naitawid mo na yung pamilya mo eh. Naitawid mo na yung sarili mo eh. Sabi ng Panginoon, gagawin kitang kaagapay, life group leader. Or ang mandato naman sa iyo ng Panginoon is i-lead ang isang company. Or i-lead ang isang church, or i-lead ang isang ministry, or churches, or ang mandato ng Panginoon is to disciple a whole city. Ibig sabihin, maaring meron po sa inyo dyan, tinatawag maging kapitan, maging mayor, maging governor, nasa government, di po ba? So, baka ang mandato sa atin ng Panginoon para i-lead ang buong syudad. Or, ang iba naman po ang mandato is to lead the whole nation. Di po ba? Maging presidente ng Pilipinas. Or, dalhin ka ng Panginoon sa ibang bansa, hindi para sa kung ano paman, okay? Kundi para doon ka gamitin ng Panginoon to share the Word of God. Hello? No, naririnig mo ba ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? In Jesus' name, bukas po ba ang ating mga tenga? Bukas po ba ang ating mga mata? Bukas po ba ang ating mga puso? Kasi marami po, hindi nare-realize na tinatawag tayo ng Diyos. Okay? Minsan hindi po naririnig yan eh. Especially kapag tayo po ay crowded or clouded ng kasalanan. Hello? Kapag ang mind po natin ay occupied ng mga makamundong bagay. Kapag ang mind po natin ay occupied ng mga worldly things. Yung passion po natin ay nasa mga makamundong bagay. Kagaya po ng yung kasalanan nga po, no? Yung compromises, unholy living. Okay? Alam niyo po yung mga bagay na to, nakaka-stagnant po ito ng Christian life. Kapag uubos po ang oras natin sa mga bagay na hindi po kalooban ng Panginoon, like wrong relationships, di po ba? Kailangan po gumising po tayo. Sabihin natin sa katabi natin, gumising tayo. Kasi village life sis, no movement. Wala na pong buhay. Okay na yung ganito na lang, ritual na lang. Hello? Yung repentance po ay hindi hanggang, sabi nga po natin, hindi yung parang naiyak ka lang, ay Lord, mali pala yung ginawa ko, naiyak ako. No, hindi po ganun yung repentance. Palagi po nating sinasabi, dahil ang panawagan ng Panginoon ng kanyang buong church ay lumakad po sa kabanalan. Okay? Hindi po yung naiyak lang tayo kasi na-realize natin na mali pala yung ginagawa natin. Ang repentance po ay yung pag-iwan sa kasalanan. Hello? God is awakening you for more. He's awakening your heart. And sabi nga, gusto kang bigyan ng Panginoon ng responsibility. Meron siyang mandato sa buhay po natin. And our prayer, or my personal prayer, ngayong araw na to, today, that this message will speak to your heart to arise and see the greater destiny, plan, and purpose and calling that God has upon your life. So now, di po ba? For Deborah, she had a calling to lead the nation of Israel. And until she arose, the nation did not prosper. So sabi nga, village life ceased until Deborah arose. So dito po, tingnan natin, meron po mga different translations and commentaries of what village life could actually mean. Pag sinabi pong village life ceased could mean, tatlo po itong P. Okay, nakapost na po dyan. P, yung population, maaaring yan po yung tinutukoy niya. O dyan sa Bible, prosperity, or princesses. 3P po ito para madali po nating matandaan. So the different translations of what the word says about village life, number 1 is population. Sabi nga, so there were few people left in the villages of Israel until Deborah arose, until one woman arose. So konti na lang po yung tao. Yun po yung nangyari sa kanila. Wala na pong growth. No, pakonti na lang sila ng pakonti. And sabi nga, we need to arise so the population can grow. People like to go where the action is. Yan po talaga ang mga tao. So, kamusta na po tayo? Okay? Kamusta na po tayo? Linggo-linggo po, may bago, pero sabi nga, nananatiling tayo pa rin. Sa testimony po ni Ryan sa camp, di ba, grabe nakakantig po ng puso na, ano yun awakening yun sa atin na kapag may bago, paano po natin sila welcome? Do they feel welcome, loved, and belong? Di ba? So, napaka-challenge po yun sa atin. Or awakening na parang, oy, kamusta tayo kapag may bago? Hello? Pinapansin ba natin? Kinakausap ba natin? Wina-welcome ba natin?
Or until, sabi nga, until now, luma na tayo. Luma na ba? Tinamay ka tabi mo, luma na ba yan? Luma na tayo pa din. Di ba? Parang luma na tayo, pero minsan, may damdamin pa rin tayo na gusto natin inaasikaso tayo. Hello? Okay? Gusto ba talaga nating mapuno ang langit? Ito po yung tanong. Gusto po ba talaga nating mapuno yung langit? Ayaw nyo. Gusto nyo kayo lang? Ayaw nyo ng crowded? Gusto nyo po ba talagang mapuno ang langit? Yan. Narinig po ng ating Panginoon yan. Okay, gusto ba talaga natin na maraming mga tao ang magbalik loob sa Diyos? Kamusta po yung mga small groups natin? Are they growing? Ilang missionaries po kaya ang kaya nating ipadala for mission? May mga bago kaya tayong leaders na nare-raise? Until the people of God arise. Kailangan po nating bumangon. Nothing will happen because we are the carriers of the presence of God. We bring life through the power of the Holy Spirit. So God has commissioned us to go out and preach the gospel. He has commissioned us to go out and make disciples of all nations. Sabi nga nun, we need to go out for the harvest is plentiful, but the workers are few. Grabe po, nakakaiyak po talaga yan. Nakakaiyak po talaga yan. So, alam nyo, hindi po tayo mga baby dolls. Sino po rito naglaro ng baby dolls? Di ba yung mga baby dolls, tapos yung mata nila, singhaba ng pilik mata ko, ganon. Okay, di ba yung baby dolls? Kalbo sila, tama po ba? Kalbo. Tapos ang cute-cute po nila. Pero kahit palitan-palitan po natin ng damit yan, they still remain baby dolls. Kasi wala silang buhay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw may buhay. Amen? Hindi tayo palaging, sabi nga, hindi po tayo dapat palaging kalbo. Dapat nagkakabuhok po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po tayo parang gano'n na walang buhay na dumedede lang, tapos pag pinindot mo sa dito, sa dibdib, uha. Di po ba? O yun. Di ba? Yung baby dolls gano'n parang ang cute. Ang cute nga sana, kaya lang walang buhay. Hello? Ang cute sana natin. Kaso wala tayong buhay. Kahit papalit-palit pa po tayo ng damit, sabi nga, wala namang buhay, baby doll pa rin. Baby doll pa rin. Don't let the enemy plunder our churches or our young people or our next generation. Hello? Ulitin ko po, don't let the enemy plunder our churches or young people or our next generation. Hindi po tayo papayag na tayo po ay ilampaso ng kaaway. Hindi po tayo papayag na ubusin tayo ng kaaway. Amen po ba? Hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo. Hindi tayo papayag. Hello? Hindi tayo papayag na maisahan ng kaaway. We are the people of God. We are God's chosen people. We are redeemed by God. And we are, sabi nga, gumagawa sa lugar na to by God's love. Amen po ba? We don't let the enemy plunder our church. Wala na. Wala na natira. Ganun na lang. No? Sana po, pati ang mga young people, talagang mahasa sila, nakakatuwa, di ba? Yung mga testimony ng mga kabataan, on fire po sila. Amen po ba? Nararamdaman niyo ba yung fire nila? Grabe, no? On fire. Yan, talaga. On fire. Pero, sana nga meron pa rin mga babaeng Pilipina na nag-aantay na sila ay ligawan. At hindi sila yung nagpapa-charming sa mga lalaki. Hello? Meron pong nagsabi sa akin, sabi niya, Pastora, bakit ganun? Yung camp ba, akala ko ba brother and sister yan? Pero bakit may nagkakakrush sa akin? Grabe. Sabi ba, Pastora, bakit po ganun? Bakit ganun? Text ng text. Ano ba? Can you be my talkmate? Talkmate ba yung mga ganun? Ay, sabi ganun. Ay, grabe talaga. Sana may dalagang Pilipina pa rin dito. Nasobrahan. Nasobrahan sa dalagang Pilipina. Pero hindi taga rito yung church yun. Kasi mga babae po dito sa ating mga young people po dito, dalagang Pilipina. Nasobrahan po. Nasobrahan. Ayan. Pero totoo po yun, no? And sana may mga lalaki naman na faithful, kind, and responsible.
Uy, konti na lang. Okay. So, palagi ko pong payo sa mga young people. Ayan, magsasermon na ako. Sabi na, huwag kang humugot. Hindi ako humuhugot. Ito ay payong nanay lang. Kasi about sa nanay ang ating pinag-uusapan. Palagi ko pong sinasabi sa mga young people, kilalaning mabuti yung magiging kapareha sa buhay. Amen po ba? Always ask God's wisdom and kilalanin mo sila sa bahay. Hello? Kung sino yan sa loob ng bahay, tamad ba yan? Ano yan? Ayaw sumunod sa nanay. Walang trabaho, walang ginagawa. Di po ba? So alam niyo po kasi, yan yung wisdom na binibigay. Mga young people na babae, tumingin kayo sa akin. Kahit lalaki, tingin kayo sa akin. Wisdom ng Panginoon to. Kasi naka-built-in na yon sa pagkatao, sa sistema ng isang tao. Kung sino siya sa loob ng bahay, meron talagang malaking tendency na dadalhin niya yon sa pagbuo ng kanyang pamilya. Hello? Amen po ba? Kaya dapat, dalagang Pilipina, magpaligaw kayo sa bahay, at mga lalaki naman, maligaw naman sa bahay, wag naman sa kalye. Wag din sa text lang. Amen po ba? So, kailangan talaga ng generation ito ng discipleship. We need to keep reaching out to the unbelievers. Talagang kailangan natin silang yayain sa lugar na to. You need to bring your best friends, your classmates, bring your family to the house of the Lord. We need to be people who arise so that population can grow, so that the population of believers can grow. Kaya buti na lang yung mga boys na po, kahit mga palay na po yung lumalapit, isnab lang. Tama po ba? Jim? Jim. Ayan, no? Kahit na mga babae na nagkaka-crush dyan kay Kuya Jim, focus yan sa pag-aaral. Diba? So, grow. Kailangan. And sabi nga, kinakailangan po, tayo rin dito sa church, no? Kung meron man tayo mga shortcomings, kasi sigurado ako, lahat tayo imperfect pa. Wala naman perfecto dito, tama po ba? Taas nga po ang kamay ng taong perfecto na? Wala pa. Lahat tayo ay pine-perfect pa lang ng Panginoon, inaayos pa lang ng Panginoon. Kaya kung may shortcomings po ang bawat isa, wag natin pairalin po yung pagtatampo, okay? Try to understand and still support each other. Kapag halimbawa si life group leader, meron po siya nakaligtaan. Okay, paalalahanan niyo po. Huwag niyo pong hanapan ng hanapan, okay? Na, ay, ba't kaya hindi ako pinakamusta nito ni Brother Obet? Diba? So, minsan kamustahin niyo rin yan. Kasi hindi na rin minsan ma-spelling ang itsura ni Kuya Obet sa dami ng kanyang ginagawa di po ba? So, kinakailangan lahat tayo rito ay pamilya ng Panginoon, magmamalasakitan po tayo sa isa't isa. Okay, so mga young people, magsabi nga ng malakas na amen. Be respectful to the elders. Okay? Kasi alam nyo, tatanda din kayo Tama po ba yan? Be respectful sa mga elders. So, magiging magulang din po kayo, kaya igalang nyo po yung mga magulang nyo. Rumespeto po kayo sa matatanda at yun nga po. Ayan. So, dapat tayo ay nakikitaan ng ilaw, liwanag. Wag po nating hayaan na kasi nasa Gen Z na tayo. Anong panahon na ba ngayon? Gen D na maintindihan. Di po ba? Mga millennial, ganito, Gen Z, Alpha, kung ano-ano na, di ba? Ang dami na, di na maintindihan. So, wag nating hayaan na baguhin tayo ng panahon. Hello? Kasi yung mensahe naman po ng Diyos, hindi naman po nagbabago yan Mensahe niya noon, ngayon, at hanggang sa future, pareho pa rin. At yung mensahe yun, yung ating daladala sa puso natin. Kaya, wag nating hayaan na baguhin ng panahon o ng sitwasyon, ng palibot, ng paligid natin, yung ating magandang kaugalian. So, hindi sana maubos yung mga magagalang na kabataan at wag pong maghahari yung parang, alam niyo yun, yung nakasentro na lang sa iyo yung mundo. So, dapat hindi po ganon. Amen po ba? So, kinakailangan, alam natin kasi yung sabi na the village life cease. Okay, yung population kumonti na lang kasi nga lahat nakasentro sa kanya Lahat gusto aalalayan, lahat gusto aalagaan. Wala lang gusto mag-alaga. So maubos po talaga tayo. Hello? Nakuha po natin? But until, sabi nga Deborah, arise. Sabi nga natin, until I arise. Okay, pangalawa po, yung prosperity. Okay, pangalawang P. There was no village life without prosperity or business. None of them were flourishing. So we need to arise to prosperity can flow. So kailangan po, gagalingan dapat ng mga Kristiyano sa paghahanap buhay. Kasi prosperity will not flow kung hindi natin gagalingan,
kung hindi po natin sisipagan kahit sa aspeto po ng paghahanap buhay. Kasi po, hindi po pwedeng unproductive ang Christian. Dapat tayo po na Christian ang masisipag, tayo po na mga Christian ang magagaling, tayo po na mga Christian ang excellent sa trabaho, at dapat tayo po yung nangunguna. Amen po ba? Wala na. Wala na. Amen po ba? Okay, sabi nga, meron po kasi mga negosyante na meron talaga silang puso para sa expansion of kingdom of God. Okay, so nagpapayaman, hindi para sa sarili lang, kundi they start businesses and they grow businesses. They do investments mainly for the purpose of investing those funds into kingdom projects so that the kingdom of God can be blessed, the kingdom of God can grow. So, meron pong isang babae sa Singapore na nagsimula ng kanyang negosyo. Ang pangalan po nun ay 77th Street. So, yun po yung mga streetwears. Nung umpisa, doon siya nagsimula. And then, naging multiple na po yung fashion, mga mga businesses niya, dumami na po ng dumami. At nung in-interview po siya, sabi niya ganon, bakit mo ginagalingan? Diba? Kasi Christian po yun, na may-ari ng 77th Street sa Singapore. Bakit mo ginagalingan? Sabi niya, ginagalingan ko to help expand the kingdom of God. No, nagtatights po siya at nagbibigay po siya sa missions. So, kinakailangan sisipagan po natin. Gagalingan natin sa hanap buhay para maging channel po tayo of blessings. Amen po ba? Kasi hindi po kalooban ng Panginoon na tayo po ay Christians, pero hindi po tayo nagtatrabahong mabuti. And sabi nga, we don't want only to consume, and ayaw natin na nagko-contribute. Okay? Kasabi mo naman sa katabi mo, ikaw naman ang manlilibre sa susunod. Amen? Or at least, hindi ka man magpalibre, hindi ka man malibre, sana wag ka na magpalibre sa susunod. Hello? Hello? Galit na kayo sa akin. Nanay ako. Amen po ba? Galit ba kayo? Nandyan pa ba tayo? Okay? Kapag sa Christian, makinig po kayo mabuti, kapag sa Christian po kayo bibili, anong gagawin? Huwag kayong hihingi ng tawad. Huwag kayong hihingi ng discount. Amen po ba? Kasi nagtatights po yan. Yung kinikita po niyan sa negosyo, dinadala po yan sa mission ng Panginoon. Amen po ba? Kaya pag sinabi, magkano ba yung eggplant? 100? Okay, ito 200. Wow. Magtinda na tayo mamaya dyan sa baba. Okay? No, wala pong halong biro. Please, nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Nakukuha niyo po ba? Galit po ba kayo sa akin? Ha? Galit kayo sa akin? Huwag naman, peace tayo, okay? Ayan, so ang sarap naman po talagang malibre. Ako, gusto ko, nililibre ako eh. Di po ba? Kaso, kalooban ng Panginoon, yumaman tayo. Sino po gustong yumaman? Manlibre ka sa susunod. Amen? So, gising, bangon. Kailangan natin, Lord, hindi mo kalooban to. Sabi mo sa katabi mo, hindi kalooban ni Lord yan. Amen? Hindi kalooban ng Panginoon na pabagsak tayo. Ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang mga anak, paangat. Amen po ba? Paangat ang kanyang mga anak. So may nakahanda na si Lord na magandang mangyayari sa iyo. Naniniwala ka ba? Makinig kang mabuti. Sabi nga, kung naririnig mo ang salita ng Panginoon, meron siyang gagawin sa buhay mo. May nakahanda na si Lord na magandang mangyayari sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Meron siyang plans, projects, so that prosperity can flow. So pagtatagumpayin ka ng Panginoon, ayusin mo lang kapatid ang buhay mo. Pumasok lang tayo ng maayos, magtrabaho ng tama, magbayad ng utang. Huwag kang papayag na taong-taon, lunod tayo. Kinakailangan, tayo po ay makabangon, tayo po ay makaahon, kasi mahal po tayo ng Panginoon. At sabi nga, kung kailangan magtitiis muna, wag muna tayong magbibili ng kung ano-ano. Magtiis po muna tayo, saka na kapag sobra-sobra na, saka na tayo mag-spend ng too much. Pero sabi nga, kailangan nakasentro sa Panginoon. Kasi yung tao po na nakasentro kay Jesus ang buhay, okay, makabuluhan po ang kanyang pagyaman. Kasi marami pong maliligtas dahil sa isusupport niya sa mission.
Okay, minsan gusto ko lang nga po mag-online sa TikTok. No, kaya lang sabi sa akin ng Panginoon, anak, hindi kita tinawag dyan Amen po ba? Kasi minsan kapag nakikita ko po, alam nyo, maiiyak ka sa mga kwento ng mga pastor. Maiiyak ka talaga. Minsan parang ang ganda lang ng bihis niyan. Di ba? Kaya madalas nauutangan ako kasi naman wag niyo akong bigyan ng mga damit No? Minsan nauutangan talaga ako. Pautang nga po, akala nila yaman po namin. Pero alam niyo po ba, ibinibigay lang din po ng Panginoon o meron lang siyang ginagamit na channel sa amin para bihisan ng kanilang mga pastor. But if you will know, yung buhay po talaga ng mga pastor natin, maiiyak ka, hindi lang yung parang naghihiwa ka ng sibuyas, maiiyak ka talaga. So minsan dumating sa puso ko, Lord, gusto ko talagang magtrabaho, mag-online, TikTok na lang. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita tinawag dyan. Para naman, kasi sabi ko, para naman po makakain yung pamilya ng mga pastor. Kasi minsan, para naman po mahagisan din po sila minsan ng pagkain. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, merong tinawag dyan. Hindi kayo, hindi ikaw. May tinawag kasi lahat kayo ay body of Christ. Okay, merong tinawag talaga dito na payayamanin ng Panginoon, yung faithful, okay, sa pagtatites, yung sumusuporta sa mission, yung napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Hello? Amen po ba? So, merong tinawag dyan. Sabi nga, body tayo. Tinawag tayo, maaring ng kamay. Okay? Iba naman ang tinawag sa pagpapastor, pero lahat tayo ay tinawag para sa isang misyon, para sa karangalan ng ating Panginoon. So, hindi ka manghihinayang na magbigay para sa gawain ng Panginoon. Hindi ka manghihinayang na gumastos para sa gawain ng Panginoon. No, yung camp nga po, totoo lang, magastos po yan. Pero sabi nga, investment po yan, no, sa spiritual, sa eternal life. Kaya hindi po tayo dapat manghinayang. So, tayo po, meron po dito mga payayamanin ng Panginoon para magamit sa pagmimisyon. Amen po ba? Amen po ba? Kapag ready na po ang ating mga puso, God will pour out His blessings. Kasi alam ng Panginoon, hindi yun ma-stagnant sa'yo. Ma-extend yun para sa iba. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Yan. So, number 3 na po. Nako, bilisan ko na, 9:30 na. Okay, third P ay princess. Okay? Kaya wala ng growth. Sabi nga, village life cease. Kasi, because there were no princes or rulers or warriors in Israel. Meaning that there was a lack of leadership. There was no one willing to rise up to take the lead to advance the kingdom. But when someone takes the lead, others will follow. So, kailangan lang daw po yung mga tatayo talaga Kasi wala na palang leader Okay? Kailangan po ng mga suited leaders to take charge. So, hindi lang po yung may title, hindi lamang po yung may position, kundi nagfa-function po ng mahusay. Sabi nga, we have 24 ministries. Dapat meron din po tayong 24 suited leaders na nagli-lead sa mga small groups. So, David yan sa Judges chapter 5 verse 7, according sa mga commentaries, okay, sabi po ng commentaries, it says, warriors became fat and flappy. So, sabi ganun, yung mga leaders daw po sa panahon nila, nagtabaan na po kasi hindi na po sila nakikipaglaban sa gera. Nakaupo na lang sila nakaupo, kaya po sila naging fat and slappy na. Nagtabaan na lang po. Pero sabi nga, hindi na po sila gumagalaw-galaw o hindi na po sila nakikipaglaban. Nakaupo na lang po sila at wala nang ginagawa until Deborah arose. So when there is no leader, there's usually no vision. And when there is no vision, the people perish, the people have a lack of direction. So wala na po nag-iisip. Paano pa maaabot yung iba? Wala na nag-iisip kasi lahat komportable na tayo-tayo na lang because no one's willing to take responsibility. Kasi parang madami na rin po ata ang nagsawa na, no? Not many are willing to take the responsibility of being a leader, no? Ayaw na po ng accountability. Hello? Tanggi na po ng tanggi, di ba? Ayaw na po ng ayaw. Hindi tayo tumatanggi sa tao. When our pastor, when our leader appointed us to do something, always remember na hindi po si pastor ang nag-uutos sa atin, but it is God ang nagbibigay sa atin ng mandato para gumalaw, para gawin ang isang bagay na yan. Pero kapag may tumayo, di ba? Pag meron pong tumayo, kapag meron po talagang nag-rise up, marami po ang gagaya na tatayo din. Pero kung ang lahat tatanggi, aayaw, wala pong mangyayari. So marami pong barak,
Marami pong duwag. Kailangan ng Deborah, kailangan na mag-i-encourage. Pero minsan, kahit yung mga encourager, parang kailangan din talagang i-encourage. So, kinakailangan po nating mag-arise. Kailangan po nating bumangon. Kailangan po nating gumising. When princes take the lead, that is when victory happens. Gusto po ba natin na magtagumpay? Amen. Una pa lang, tagumpay na dahil napagtagumpayan na po ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kailangan na lang po nating hakbangan. So ang nakakalungkot po na sitwasyon nila noon, there was no prosperity. There was no population, no princesses or leaders, kaya wala na pong paglago. Not until Deborah arose. Sabi po ng verse 7. So patuloy na lalapain ng kaaway ang maraming kabataan, patuloy na paglalaruan ng dyablo ang mga pamilya, ang community, ang nation hanggang maubos kasi walang tumatayo, walang nangunguna para ipaglaban ang gawain ng Panginoon. So, kahit Christians, minsan, tinotolerate na po ang kasalanan, living in sin. No, nakikita na natin na bangin ang punta ng isang tao, pero hindi pa rin natin napagsasabihan. Kasi ngayon, nakakahiya na po ang mag-rebuke eh. Kasi ngayon, madami na po mga Christians ang sensitive. Hello? Hindi mo na makorek, hindi mo na ma-rebuke. Kasi bakit? Pag sinabihan mo na kapatid, parang hindi yata tama yung ginagawa mo, nasasaktan. Kapatid, parang hindi yata tama yung nilalakaran mo, ayoko na. No? Aalis na. Napaka-sensitive po. Hindi na pwedeng mag-rebuke ngayon, pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi mo, paano po si Deborah tumayo? Paano po siya nag-arise? The Bible says that Deborah arose as a mother in Israel. She took the responsibility to lead and nurture a nation. She arose and led by judging, by making wise decisions, by making or speaking life and encouragement to the people so they could thrive, so that they could step out in faith, so they could do trade, run businesses, take leadership. She used her God-given gifts of prophecy, word of wisdom, knowledge, foresight. She acted as a mother in Israel. So, alam niyo po, napakalayo pa rin po talaga namin ni Pastor sa perfection. Pero nakaka-encourage naman po na sa pagpapatuloy sa ganitong calling. Di ba? Kapag meron po tayo nakakatuwang sa gawain. Pero napapansin ko lang po, no, na doon sa mga nagpapa-counsel kay pastor, yung lumalapit kay pastor, nagpapa-guide kay pastor, nakikita din naman po namin na talagang inaangat sila ng Panginoon. I'm not saying dahil ibinuhos na ng Diyos lahat ng wisdom sa amin. Pero you know what? Kapag tayo po ay nagpa-counsel kay pastor, sa leader na ipinagkatiwala ng Panginoon, God-ordained leaders, okay, mapa-life group leader yan, okay, Pastor Jim, di po ba? Pero ikaw ay isang member na talagang gusto mong magpa-guide. Alam niyo po, yung pagpapaguide natin, nare-redirect tayo ng Panginoon at napapaayos ang atin pong buhay. Okay? So, marami pong mga barak. Okay? Pero, pagtatagumpayin po ng Panginoon dahil they seek counsel sa mga kagaya ni Deborah. So, hindi ko po sinasabing tratuhin yung Diyos ang pastor or leader, but at least, no po, ikonsulta po natin sila kapag meron tayo mga balakin. Kasi, meron pong ipinagkatiwala ang Panginoon sa kanilang karunungan to guide us. Okay? So, nanay, si Deborah. Okay? Nanay ka, parang lalaki ka, babae ka, pero we must act like Deborah. So, madami pong role ang ginagampanan ng mga nanay. Tama po ba? Kaya nga, parang iba doon na nanay, parang di na naapuyan na yung puwet eh. Gusto nang umuwi. Pero marami pa po to, huwag kayong mag-alala. Okay? So, sabi dyan, 3 main role lang muna po yung ating pagtutuunan. Sa Ligaya Fellowship na lang natin hihimay-himayin. Kailangan ng tatayong nanay. Okay? Sabi ko nga, kahit tatay ka pa, magpakalanay ka. I mean, not na palitan mo yung gender mo but yung role. Okay? Yung 3 main role, kagaya po ng, ang nanay po, ang first mother role niyan is to nurture. Kailangan na magmamahal at mag-aalaga hanggang mag-grow sila. Or yung role na to be a teacher, kailangan na magdi-disciple, mag-i-impart ng knowledge, wisdoms, and skills, yung magkukwento ng life experiences, and pass on the stories of God, God's goodness and greatness and faithfulness in their lives. Ako po, mahilig akong maupo, makinig. Kahit minsan yung mga kwento sa akin, paulit-ulit lang, gusto ko pa rin pong makinig. Kasi kahit na paulit-ulit na po yung kwento nila, marami pa rin ako napipick up sa mga matatanda.
Upuan mo si Kuya Obet, kung lalaki ka, upuan mo yan, magsasalita yan. Marami kang makukuha sa kanya. Kila Ate Lolit, mga experience niyan. Yan, kila Kuya Boy at kila Ate Weng, di ba? Kila Kuya Bernie, kila Ate Chi. No, sa mga nanay po natin dito, upuan niyo sila, yung mga lola. Marami po kayong mapupulot sa kanila ng mga wisdom. Okay? And third, okay, model. Kailangan ngayon ng mga model. Christian living. Holy living. Yung faithfulness sa Panginoon. Kinakailangan po ngayon ng mga modelong mag-asawa. Yung nagsasama sa hirap at ginhawa. Sana yung mga anak natin, nakikita pa rin na naka-holding hands ang mga mag-asawa. Do you do that sa mga may asawa rito? Naghahawakan pa ba kayo ng kamay? Amen. Ha? Magkatabi pa ba kayo sa higaan? Nako kailangan magkatabi pa. So I really admire couples na kahit matanda na, sweet pa din. Amen? Kailangan din natin ng mga kabataan. Asan nga yung mga kabataan? Yun, nag-iisa na lang. Tumanda na. Kailangan natin ng mga role model sa mga kabataan na hindi pa palit-palit ang relationship. Hello? Nagpapahalaga doon sa, at isinasabuhay yung hashtag 3M. Okay? Walang direksyon ng kabataang papalit-palit ng relationship. Kasi relationship is not an experiment. Tandaan po natin yan. So kaya, prayer natin, okay? Kaya nga pinagpe-pray po yan. Dapat friendship muna, hindi trial and error. Oh, grade 13 pa lang. Experiment nga ako. Kami kaya, bagay o hindi? 14, kami kaya. Break na naman. 15, kami kaya. Hanggang sa naging ano ka na. No? Trial and error. So, dapat magsimulang manalangin at talagang mag-friendship muna. Doon mo makikilala. Amen po ba? Ang anak namin si Asi, tanong ng tanong, laging tanong pa ulit-ulit yan, Ma, Dad, paano ba kayo nagkakilala ni Daddy? Paulit-ulit mo yan tuwing umaga. Kaya bakit mag-aasawa ka na ba? Bakit paulit-ulit ka ng tanong? Oo, kasi ano po ako sa bahay, ako stricto, si Daddy naman niya, crush lang pala, okay lang. Di po ba? Pero hindi, kailangan ng mga kabataan, maging maingat po tayo. Lalo na po yung mga ginagamit na kabataan dito sa harapan. Alam niyo po ba na naka-spotlight sa inyo? Yung spotlight nakatingin sa inyo? Yung pala yun, si ate. Tapos makikita kayo sa SM. Di ba nga hawak niya nung nakaraan? Tapos sunod, iba na naman yung hawak niya. Pero pagdating, talagang ganyan simbahan. Ganyan talaga. Tapos iba-iba naman yung relationship. Hello? Hello? Nakatutok po sa inyo yung spotlight, pero hindi po nakasentro sa inyong universe. Amen po ba? Ayusin po natin. Mababait na mga kabataan dito. Mababait kayo. Okay? So, ang tanong ko, yung mga lagi nasa practice, tumutulong ba kayo sa loob ng bahay? Naguhugas ba kayo ng plato? Grabe na to, no? Kapag ba inutusan kayo ng nanay nyo, tweet, 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 tweet. Diba? Ganun ba? Wait lang, wait. Puro wait. So, dapat, kung blessing tayo sa ministry, unang blessing tayo kay nanay, kay tatay. Amen po ba? Blessing tayo sa church. Hallelujah, hallelujah. Blessed na blessed tayo doon kay galing Pero pagdating kay nanay, lamukos na. Anak! Talagang high blood din na, atakihin na yung nanay. Dapat yung mga kabataan, unang nabibless sa atin, yung pamilya natin. Amen po ba? Overflow na lang dito sa church. Okay? And sana po yung mga kabataan, nagpapahalaga pa rin po sa kasal. Amen po ba? Pagka gusto nyo na mag-asawa, sabihin nyo lang po kay pastor. Okay? Kung gusto nyo na, huwag nyo nang patagalin. And, yun nga po, legacy for her children and her grandchildren and the next generations to follow. Sana dito sa Mighty One, ang panalangin natin, makapag-produce talaga tayo ng mga marriages, families, na from generation to generation, sinasamba ay ang Panginoong Hesus lang. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, kaya kailangan ng tatayong nanay sa pamilya. Hindi pa po tayo tapos. Gagawin natin yan, okay? Kaya yung iba dyan, dahil syempre, tinawag talaga ng Panginoon na mag-lead, okay? Gawin natin yan sa mga grupo nating ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Teach and train and empower, disciple and raise and multiply. Ayan po ang panawagan ng Panginoon. Kaya ang tanong ngayon, tanong mo nga sa katabi mo, uunlad ba ang Pilipinas kung lahat kagaya mo? Sige, tanong niyo po.
Uunlad ba ang Pilipinas kung lahat kagaya mo? Magiging masaya ba ang lahat ng magulang kung ikaw ang anak niya? Di ba? Kung ikaw ang empleyado, lalago ba yung negosyo? Okay? So, kailangan bangon. Amen? Kapag gumising na tayo at nagbago na at bumangon na, until we arise, the nation will surely begin to flourish, leaders were raised, and victories were won. At tandaan po natin, walang mangyayari kung hindi tayo babangon at magbabago. So, we need to arise and activate God's power for you. So, gusto ko pong i-declare natin ngayon, sabihin natin, until I arise. Pastor, ba't nakatayo ka na? Yan, meron pa akong meron pa akong 3 points eh. Okay. Sige. Ano ba yan? Paano ko tumamadali? Anong oras na ba? Ay, oo nga, 5 na. Sige, basta ito po, dahil kinat na po tayo, tandaan po natin yung promise ng Panginoon. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. So, grabe. Ang haba pa sana ng aking outline. Pero, ang tatandaan po natin, sabihin ko na lang po yung 3 G, okay? Hindi ko na i-elaborate pa. We need to get up, we need to go out, and we need to give our life sa ating Panginoon. At ito po, magtatapos na po tayo sa, alam niyo na po itong paraphrase na to, or verse na to. I want to finish with the story. Okay, si Esther, si Queen Esther po. A young woman, okay, sabi nga, kilala po natin siya, isa po siyang reyna. She gave of herself and gave her life to serve God's purpose. She had a choice whether she would arise and see the mighty hand of God at work and be used by God. She had a choice to arise. So, basahin ko po, Esther 4:14. For if you remain silent, andyan po ba? Tinapos na rin ni Kuya Denzel, Okay, sabi dyan, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish, and who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. So, lagi po nating nababasa at naririnig ang Esther chapter 4 verse 14. No, si Mordecai, na uncle po ni Queen Esther, sinabihan siya na if you remain silent, kung hindi ka babangon, kung hindi ka gigising, kung mananatili kang nakatahimik, kung wala kang gagawin, sabi ni Mordecai, if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Alam niyo po, wala tayong pwedeng ipagmayabang o pwedeng ipagmalaki sa Panginoon na kung tayo ay uupo lang, walang gagawin, hindi natin ipapagamit yung God-given talents na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi ganon, deliverance for the Jews will arise from another place. Gagamit ang Panginoon ng iba. Hello? Kaya palagi pinapalala sa atin ng Panginoon, hindi nakasentro sa atin ng universe. No, kayang gumamit ng Panginoon ng kahit sino who was able and available na marinig ang mga tinig ng Panginoon, tatayuan niya, gagalawan niya yung plano at ng Panginoon. Sabi na ganon, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. So lagi po natin itong binabanggit na for such a time as this. Maraming preachers na nagsasabi niyan na yan ang pinafokusan ng verse na yan. Pero ngayong hapong ito, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, no, na yung today, we want to focus on the who knows. Okay, who knows but you, that you have come to your royal position. Alam niyo po, who knows, others may not know, no? Hindi alam ng iba na tinatawag ka ng Panginoon. You yourself may not know, kahit ikaw minsan naguguluhan ka, but God knows.
alam ng Panginoon. God has ordained your days. He has the plans and purposes for your life. He has desired success for you. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. He has desired fulfillment for you. Pagtatagumpayan mo ang pagsubok na yan, God knows your destiny. Kapatid, kilalang kilala ka ng Panginoon. God knows. No po, God knows, alam ng Panginoon yung pagkaupo natin dyan, yung nabuhay tayo sa panahong ito, alam na alam ng Panginoon yan. God knows that you're capable of, because He is the one that will equip you and that has called you so that has an awesome purpose for your life. Okay, may mga tao ka pang aabutin, kapatid, para makilala ang Panginoon. May mga aalagaan ka pa at i-disciple. God wants you to have an impact. So hindi ko lang po alam kung saan, kung sino ang mga yan, pero alam na alam ng Panginoon at hinahanda ka ng Diyos para ikaw ay gamitin niya mightily and effectively in this generation. Amen po ba? Huwag natin sabihin, ay sila na lang kasi matanda na ako. Ay kayo na lang kasi hindi ko na kaya. Hanggat meron pa tayong hininga, hanggat humihinga pa tayo, hanggat buhay pa tayo, pwede pa tayong maggamit ng Panginoon to expand His kingdom for His glory alone. Amen po ba? Amen. We need to get up. We need to go out. At anuman yung nasa sayo. Ano ba yung nasa sayo ngayon, kapatid? Kaya sa mga oras na to, nagtatanong ang ating Panginoon, kung hanggat naririnig mo yung salitang to, parang sinasabi ni Mordecai, mananatili ka na lang bang tahimik? Papayag ka na lang ba na taga-upo ka lang? Papayag ka pa na ganyan ka na lang? No? Sabi ganon, this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. So gagamit ang Panginoon ng mga available. Kaya sa hapong ito, sino yung gustong mag-arise para sa Panginoon? Hinanyayahan ko po na tumayo sa presensya ng Diyos. At hindi yung gagayahin mo lang, kundi dito ka sa sarili mo, Lord, I know that you know me. Alam ng Panginoon ang buhay ko. Alam mo, Panginoon, ang buhay ko. At ang Diyos po ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para magawa ang lahat ng ito. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi sa isang patotoo, meron po diyang isang babae na ang pangalan po niya ay si Beverly LaHaye. No, si Beverly LaHaye, isang matanda na po siya sa church, asawa po siya ng isang pastor. At sabi niya ganon, minsan sa kanyang pananalangin, kinonvict siya ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanya, you are very fixated sa sarili mo lang na gusto sa buhay mo. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanya, kailangan kahit matanda ka na, magpagamit ka sa Panginoon. Kasi ayaw niya pong mag-lead. Mahilig po siyang tumanggi sa mga assignments sa kanya. At okay na sa kanya ang maupo-upo na lang sa church. Pero nirebuke po siya ng kanyang asawang pastor. Sabi niya, tagal mo ng Christian. Palagi ka pa rin tumatanggi sa mga gawain. And then the Holy Spirit come in sa kanyang puso at na-convict siya. Year 1979, she founded. Nung na-convict siya at talagang nakita niya, Panginoon, patawarin niyo po ako, tanggi ako ng tanggi. Pero tinatawag siya ng Panginoon, may plano pa ako sa buhay mo. Alam niyo po, nung nagising siya, nung tumayo siya, nung sumunod siya sa Panginoon, okay, she founded a vibrant organization na Concerned Women for America to protect and promote biblical values for women and families. And alam niyo po, yung tatahitahimik na babaeng ito sa church, no, nag-lead siya ng 500,000 members in all 50 states. No, meron siyang 4 na anak at nagkaroon siya ng 9 na apo. Pero yung anak at apo ay hindi naging hadlang para magpagamit siya sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang gagamitin sa atin ng ating Panginoon. Pero dito sa church, marami po, isang tao lang pero multiple ang ministry na ginagawa. Pero kung paghahati-hatian po natin yan, edi lahat po tayo ay very good kay Lord. Kaya sabi nga, huwag nating isipin na, ay, pang-stage lang yan ang ministry. No. Ang totoo pong ministry, napakarami po. Hanggang dyan sa baba, hanggang sa pamilya po natin, hanggang sa community po natin, ang totoong ministry. So we need to get up, we need to go out, we need to give God whatever, kung ano yung meron sa atin. Ano, Lord, ito lang yung nasa akin. Gamitin mo yan para sa Panginoon. Lord, ito yung kaya ko lang gawin. Gamitin mo yan. Kasi kung itatago mo yung talento na binigay sa iyo ng Panginoon, kukuhanin pa yan ng Panginoon at ibibigay sa mas marami pa. Pero yung mas marami pa, naging faithful sa isa, naging faithful sa 5, imimultiply ng Panginoon sa mas madami pa. Kaya this afternoon, mga kapatid, kinakausap ka ng Panginoon.
Sige po, tayong lahat ay pumikit. Hallelujah. Pumikit po tayo sa presensya ng ating Panginoon.